Diyos sa pamamagitan po ng atin pong pag-aaral, ano po, at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Ilan po yung mga nag-text sa akin, ay nag-chat, may mga sakit, ano, kaya marami po tayong mga kapatid na wala. Nakikiuso po, ano, yung iba. So, atin pong isama sila, no, sa panalangin. Ano po? Dahil yung atin pong panahon ngayon, ano po, ay talagang sunod-sunod. Eh, kanina nga po ay nabasa ko kanina, sumabog na naman po yung bulkang, ano, ang Kanlaon. Ang dami po mga nangyayari ngayon, ano? Ano? Talagang bumabaha, ano, tapos may flood control pa, ano, kaya bumabaha. Tapos may lindol. Ito pong ating bansa, ano, ang medyo naaapektuhan ngayon, kaya patuloy po tayong manalangin, ano po, sa ating Diyos. Magpasalamat tayo sa Kanya dahil ito po tayo, no, nag-e-exist pa rin. Buhay pa tayo, samantalang marami tayong kababayan, di ba, nung lumindol, ay marami ring namatay, ano po. At patuloy pa pong lumilindol, ano. Alam niyo talagang yung salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Alam niyo po, yan po yung kaganapan, ano po, ng mga hula, ano, ng ating Panginoong Yesus, na bago siya dumating ay mangyayari po ang lahat ng iyon. Magkakaroon ng mga, sabi nga, gutom, ng lindol, ng mga pagkakabahabahagi ng bansa o yung pag-away-away, katulad dito sa atin, ano? At marami pa po. Yan po yung mga palatandaan, ano? Huwag na po tayong maniwala doon sa nakahula daw, ano, na ang Pilipinas daw ay may ganito mangyayari, ganire. Bago pa po nila yun, ano, nahulaan, hinulaan na po yun ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat po ang ating pong pagbabatayan palagi ay yung inihula na, ano, sa Biblia o inihula na ng ating Panginoong Jesus, ano po, na ating nababasa ngayon o inihula, ano, ng mga alagad ng unang apostol. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo na sa huling panahon, ano, ang mga tao ay magiging makasarili, magiging mukhang pera, walang utang na loob, mga suwail sa magulang. Hula rin po ni Apostol Pablo yun eh. Ano, at yun po yung mga talagang nasa panahon po natin. Ngayon nga, mababasa natin yung mga anak, pinapatay yung magulang. Nabasa nyo na po yun. Pero mga ganon. At mas matitindi pa ron, ano. At lahat po yan ay talagang nagaganap at nangyayari. Bakit? Kasi yung huling panahon, sasama ng sasama pa ang tao. Yung mabuti naman ay lalong magpapakabuti. Eh, sana naandun tayo sa mabuti, mga kapatid. Amen? Dapat naandun po tayo, dun sa hula na yon. Ang mahirap pagka naandun tayo sa kasamaan. Ang yung mahirap. Kaya patuloy po tayong manalangin sa Diyos. Patuloy po tayong magpakatatag sa ating pananampalataya. Ano po? Dahil nasa huling panahon po tayo. Tuloy po kayo dito. Ang dami pa po rito. Ayan. Dito. Sa bandang kaliwa. Ayan. Kasi para medyo balance. Ano, dito, ayan, sa bandang kaliwa. Alam niyo po mga kapatid, ano, meron po akong babasahin. Yung atin pong tatalakayin ngayon ay ipagpapatuloy po natin sapagkat di natin natapos, ano,
yung atin pong paksa nung nakaraan tungkol sa panalangin, ano po, at pag-aayuno. Ano po? Dito po sa Luke, Luke 18, sabi po rito sa Luke 18 verse 1 hanggang 8, sabi rito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Yun po yung yung sabi ng Panginoong Yesus na tayo daw po ay laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Di ba minsan pagka yung panalangin tayo ng panalangin tapos yung pinapanalangin natin hindi sinasagot, parang nawawalan tayo ng pag-asa. Parang nawawala yung ating pananampalataya. Di ba? Yun yung nagiging resulta. Pero ang sabi po ng Panginoong Yesus, kahit ng mga alagad, na huwag tayong titigil manalangin. Amen? Kasi pagka tayo'y tumitigil na, doon sa ating mga pinapanalangin, para na tayong nag-aalinlangan sa ating Diyos. Kaya sabi niya rito, sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Tingnan niyo po, sabing ganyan. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapapunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa Kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, sabi rito, sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, sabi pong ganun, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Ito niya, di ba? So parang parang yung sinasabi ng Panginoong Yesus, dahil nga sa, di ba, maraming mga tao na yung nawawala ng pag-asa, nawawala na yung pananampalataya, kahit yung mga Christian. Kasi sabi nga dito sa ating binasa, ngunit sa pagdating kaya ng anak ng tao dito sa daigdig, sabi pong gano'n, may makita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. So parang sinasabi dito ng ating Panginoong Yesus, na pag dumating siya, ay, sister, thank you. Pag dumating siya, ay meron talaga siyang daratnan na wala ng pananampalataya. Wala na. Mga nanlamig na, o tumalikod na. Mga kapatid, kahit yung mga naging Kristiyano pa. Sa bagay, sabi ng Biblia, sa huling panahon, mayroong mga tataligod sa pananampalataya. Sabi pong gano'n. Sana wag tayong kasama ron. Ay, wala sa yon, Jesus First Antipolo. Amen? Dapat wala. Dapat wala, mga kapatid. Pero sinabi ng ating Panginoon, o sinabi ng salita ng Diyos, na sa huling panahon, maraming tataligod sa pananampalataya. Sabi nga niyang ating Panginoong Yesus, at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sabi pong ganun. Kaya dapat tayo po, hindi masama doon, sa halip. Habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, dapat, ano pong nangyayari sa ating pananampalataya habang tumatagal? Lagong umiinit, lalong tumitibay dapat.
mga kapatid. Gaya ng sabi ni Apostol Pablo, di ba? Na sabi niyang ganon, na humihina man yung kanyang katawan, patuloy naman na lumalakas ang kanyang espiritu. Dapat ganon. Habang tayo ay tumatanda sa pananampalataya, dapat yung ating espiritu naman ay lumalakas. Hindi po yung habang tayo nagtatagal sa pananampalataya, pabaliktad. Yung iba, humihina ng humihina. Amen? Dapat mas titibay pa tayo ng titibay. Mas lalakas pa tayo ng lalakas. Mas lalago pa tayo ng lalago dun sa atin pong pamumuhay espiritual. Kaya sabi ng ating Panginoon, nagpapaalala siya, pagdating kaya ng anak ng tao, may makita pa kaya siya, may masumpungan pa kaya siya na nananampalataya sa Kanya. Ano lang po yun? Paalala. Na parang nanggigising lang ang Panginoon sa atin. Ikaw kaya, ako kaya, sa oras na ito, yung aking kayang pananampalataya ay buhay na buhay pa. Alerto pa kaya? Yung ganon, masigla pa kaya? Paalala lang po yun, mga kapatid. Amen? Kaya dito po, ipagpapatuloy natin yung atin pong pinapaksa tungkol sa panalangin. At natalakay nga po natin, sabi nga po rito, muli nating basahin po ito, bilang paalala. Ito pong Matthew 6:9 hanggang 13. Sige, sabay-sabay po natin uling basahin ito. 1, 2, 3. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambainawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sabi diyan, ano nga po ba yung itinuturong panalangin ng Panginoong Hesus at ng mga apostol? Una po, natalakay natin na ang panalangin ay tuwirang pagdulog at paghiling sa ating Amang Diyos na dinadalanginan. Tapos, ano po ba yung mga hinihiling natin pag tayo po ay nananalangin? O doon po sa pattern, doon sa gabay po ng ating Panginoon, pag tayo po ay mananalangin. Ang sabi diyan, mapagharian ng Ama ang nananalangin. So dapat habang tayo ay naririto, gaya ng kinanta natin kanina, na dapat ang ating Panginoong Yesus yung ating hari sa buhay na ito. Meron pa naman ng dalawang naghahari sa mga tao pwedeng maghari. Yung hari ng kadiliman at yung pong hari ng kaliwanagan. Pero siyempre, sa panalangin, dito sa gabay ng panalangin, dapat pala, ang ating panalangin ay yung habang tayo nandito sa lupa, ay ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, yung naghahari sa ating buhay. Masunod ang kalooban ng Ama sa buhay dito sa daigdig. Katulad din naman ng nasusunod ito doon sa langit. Kaya lagi po nating tatanungin, yung bang ginagawa ko ngayon ay kalooban ng Diyos? Diba? Yun po yung natin Yun dapat po ang ating tatanungin sa ating sarili. Yung bang ginagawa ko ngayon ay kalooban pa rin ng Diyos. Ay samantalang dapat, habang tayo ay naririto, ay namumuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Tandaan natin, dalawa lang ang pwede nating ipamuhay dito sa lupa. Yung mamuhay tayo sa ating sarili o mamuhay tayo para sa ating Panginoon. Yun po yun, mga kapatid. Tapos, ipagkaloob ang pangailangan ng nananalangin. So, dapat ang panalangin natin, yung lang, pangailangan. Hindi yung gusto natin. Kundi yung kailangan natin. Magkaiba yun. Yan po yun. Para
Kailangan ganyan po tayo magbasa ng Biblia. Kung ano yung nasa loob ng ating binabasa, maunawaan po natin. Hindi yung parang mag-iisip ka, anong ibig sabihin nito? Ayan na nga po, sinabi na nga po eh. Patawarin sa kasalanan, katulad din ng kahandaan nitong magpatawad sa iba. O yan naman po yung hadlang, mga kapatid. Saan? Sa panalangin. Pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Kaya kahit anong dalangin mo, meron palang hadlang. Hindi makarating, hindi makaabot yung ating mga panalangin. Mga kapatid, alam natin yung tungkol sa panalangin, di ba? Marunong na nga tayong mag-pray. Pero ang hindi natin minsan napapansin ay halimbawa yung kondisyon ng panalangin. Di ba, dito sa church, halimbawa, may nakasamaan ka ng loob, tapos hanggang ngayon, di mo binabati, kinikibo, pero nagsisimba tayo. O, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Di ba? Di ba nga ganon? Kinakailangan ating anuhin yun, tingnan yun sa ating mga sarili. Mahirap yung tayo po ay nagsasama-sama dito, nagpe-fellowship tayo, sumasamba tayo, tapos binabaliwala natin yung iba nating mga kapatid. Mahirap yung ganun. Dapat ang utos tayo magpatawaran, magmahalan, magkaisa. Nasa Biblia ba lahat yan? Ginagawa ba natin? Natawa siya. Di ba? Iyon yung doon yung malaking rin minsan question na akala natin kung tayo na andito sa church, okay na tayo. Pero yung mga utos na ng sama-sama na dapat nating ginagawa, hindi natin ginagawa. Yun mo sabi, magpatawaran. Magpatawaran tayo. Tapos di kayo nagpapansinan. Di ba? Tama, hindi. Pero nasa isang church tayo. Baka sabihin nyo na naman, may tama ako. Di ba? Samantalang ang utos ng Panginoon, magpatawaran kayo, magpasensyahan kayo, magkaisa kayo, magtulungan kayo, di ba? Magtiisan kayo, di ba? Magbigayan kayo. O yung mga kumakain dyan, magbigay naman kayo. Di ba? Dapat ganon. Pero pagka tayo, halimbawa, nagsasama-sama palagi, tapos meron tayong hindi pinapansin, meron tayong hindi kinakamayan, para may problema pagka ganun, mga kapatid. So dito pa lang sa panalangin ng Panginoon, yung turo, ang dami tayong matututunan, kaya lang hindi natin nia-apply. Hindi natin nia-apply. Tapos dasal ka ng dasal, panalangin ka ng panalangin sa Panginoon, Lord, pagkalooban mo ako ng magandang kotse. Di ba yung gano'n? Tapos wala ka namang garahe. Gano'n. Hindi ka pa marunong mag-drive, wala ka pang lisensya. Kaya tapos na natin ipaparada dito sa baba. Wala tayong pagpaparadahan. Papoproblemahin nyo pa ako. Pastor, lipat na tayo yung mayroong paradahan. Sabi diyan, iligtas ang nananalangin mula sa tukso at masama. Tanyo, di ba? Ang dami pa namang ang daming tukso. Ang daming pagsubok. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, kila Pedro, manalangin naman kayo kahit sa oras. The spirit is willing,
but the flesh is weak. Diba? Nung kasama po ng Panginoong Yesus sa Pedro, nananalangin ng Panginoon. Ano? Tapos, sabi ng Panginoon, manalangin naman kayo. Ano? Makiisa kayo sa akin. Kaya ang Panginoon, nanalangin, Ama, hanggat maaari, ano, ilayo mo ako sa saro ng paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Tapos, umano siya, di ba? Pinuntahan niya yung mga alagad niya, natutulog. Ano? Tutulog pa kayo, manalangin naman kayo. Tapos balik siya, nanalangin na naman siya. Tapos yung mga alagad, ganun pa rin, natutulog. Hanggang sa ano, dumating na yung dadakip sa kanya. Ano po ang nangyari nung dinakip po ang Panginoong Yesus? Anong nangyari nung dinakip na ang Panginoong Yesus? Kasama niya sila Pedro? Hindi pa. Naging agresibo. Hinugot ni Pedro yung kanyang tabak. At yung pinakamagaling na mga ispada, tinamaan niya sa tainga. Ano nangyari? Di ba napingas yung tainga? Ang ginawa ni Lord, kinuha pa yung idinikit. Tapos, sabi ng Panginoon, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Di ba? Yun po yung yun po yung ginagamit na yung namang matatanda. Pero yun po ay sinabi ng Panginoon, kung saan nabubuhay ang tao, doon siya mamamatay. Kaya pagka yung tao ay nabubuhay sa pangungurakot, ay, ba't napunta doon? Di ba? Yun na yung kakamatayan niya. Pag yung tao ay nabubuhay, sa marahas, maaaring yun ang kamatayan niya. Pag yung tao ay nabubuhay, masasamang bisyo. Sapagkat kung saan nakahapay ang puno, dun siya mabubuwal. Mga kapatid. So kaya may kondisyon yung mga panalangin. Una, yung pagpapasakop natin. Sumunod, pagpapatawad. Mga kondisyon po yan . Yung tayo nagpapasakop sa Diyos, kung mananatili tayo sa Kanya, ang salita niya nananatili sa atin, hingin natin yung maibigan natin, sabing gano'n, at ibibigay niya. Lalo na kung yun ay kanyang kalooban. Ano pa? Yung pagpapatawad. Kaya sabi, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, naalalang may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Mahalaga po ba yon? Yung nakikipagkasundo? Mahalaga po yun. Tayo pa naman mga Kristiyano, di ba? Ang feeling natin minsan, dahil Kristiyano na tayo, mananampalataya na tayo, nagsisimba na tayo, sumasamba tayo, yung parang tipong akala natin, okay na yon. O, yung matuwid na tayo. Pero pagka nakikita mo yung nakagalit mo, o yung nakasama mo ng loob, hindi mo naman pinapansin. Hindi mo naman nilalapitan, hindi mo naman lang kinakamayan, pero handog ka ng handog. Ang tanong doon, tinatanggap ba ng Diyos yung iyong ginagawa? Pag naandito ka. Sige mga kapatid. Tapos magpe-pray tayo, magpe-pray ka, di ba? Tapos akala natin okay na tayo. So ang feeling natin, spiritual tayo. Mga kapatid, yun ang feeling natin. Yung tayo'y spiritual. Pero, baliwala sa atin yung mga taong nakagalit mo. O kaya, nagalit sa'yo. Hindi mo pinapansin. Ang matindi nun, lalo na kung kapatid mo. Yun yung mas matindi. Yun ngang hindi kapatid, sabi ng Panginoon. Ano sabi na dapat pag pinanalangin natin sila?
Ano sabi sa mga kaaway? Ano nga ang panalangin doon? Ibigin ng mga kaaway. Oh, mga kaaway na nga yun. Samantalang tayo magkakapatid. Yung mga kaaway, ang sabi pag nagugutom, tingnan niyo, pag nauuhaw, alam niyo pala eh. Ang galing pala natin eh. Mga kaaway pa yon. Samantalang yung mga kapatid, ay dapat mas lalo na. Tapos sasayaw-sayaw ay kahit musayaw sa kalipay, diha sa Ginoo. Diba, kakanta-kantang lang ganyan. Nagabaha ang kalipay ko. Natatawa yung mga Bisaya. Diba? Tapos, yung mga kapatid natin, parang binabaliwala lang natin. Sa palagay nyo, natutuwa ang Diyos pagka ganun. Tapos, pag nanalangin tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Napakalalim, parang may hugot palagi. Pinupuri ka namin. Tapos pagkatapos ng panalangin mo, magkakamayan tayo dito, iiwas ka dun sa Di ba? Ano ginagawa natin nun? Parang nagkukunwari lang tayo. Alam niyo po yung totoong spiritual na tao, mapagpakumbaba. Yung mapagpakumbaba. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magkaroon kayo ng pag-iisip tulad ni Kristo Jesus. Na bagamat siya Diyos, sabing ganon, di ba? Hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Sa halip, nagpakumbaba siya. Nagkatawang tao siya. At namuhay siyang katulad natin. Sabi pong ganon. So talagang yung kababaan. Kaya naandito po lahat yon. Kaya sabi dyan, ano pa po? Ayan. Ang panalangin ay maaring pamamagitan din para sa pangailangan ng iba. Hindi para lang sa ating sarili. Pero madalas ang panalangin natin puro sa sarili lang. Anong ibig sabihin nun? Puro sa sarili. Makasarili. Makasarili ka. Puro akin, ako. Pero yung sila Lord, yung mga kapatid namin, yung aming bayan, yung gano'n. Kaya sabi po dyan, ang panalangin ay hindi lamang para sa sariling pagdulog, paghiling, ito rin ay maaaring pamamagitan para sa iba na pinagmamalasakitan ng nananalangin. Pinuin mo. Kailangan pala talaga may malasakit tayo. Kaya sabi dyan, ang panalangin ganito ay pakikiisa sa pangangailangan ng ipinapamagitan na para bang ito ay sarili mo ring pangangailangan. Kaya sabi dyan, pag malasakitan natin yung ating mga kapatid, yung mga may sakit, sabi pong ganon, ipanalangin natin. Mahalaga po na sila'y ating ipinapanalangin. Mas maganda nga kung pupuntahan dadalawin yung may mga sakit. Patulad ngayon, ang daming merong may sakit. Uso ngayon ang sakit. Kung hindi man natin madalaw, ipanalangin natin sila. Pagka tayo nananalangin ng personal. Ano pa po? Sabi diyan? Yung pagmamalasakit at panalangin, sino ipapanalangin dito? Idalangin yung mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik. Tila unti-unti ng bumugulo ngayon. Ngayon, may nagrarally na naman, di ba? Panalangin po natin. Ang sabi, dalangin ninyo mga hari. Pastor, wala pong hari dito. Nung panahon nila kasi, kaya hari po yung binabanggit.
Pero ang i-apply natin sa panahon natin, mga presidente, yung mga namamahala, yung mga namumuno, sinasama nyo ba yan sa panalangin? Diba? Dapat panalangin po natin yun. Sama po natin sa panalangin. Kasi ang ibig ng Panginoon, lahat ng tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Ano nyo ha? Ibig ba ng Diyos na lahat ng tao maligtas? Pero may mga grupo na hindi. Kasi may pinili na ang Diyos. Talagang meron siyang piniling maliligtas, meron daw pinili na talagang mapapahamak. Ay, ano po yung kontra dito yun? Nasabi ni Pablo, ang ibig ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Pero ang bawat tao ay may kanya-kanyang kalooban. Magpasya. Pero ipanalangin po din natin sila. Panalangin natin yung ating mga mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, na sila'y makakilala sa Panginoon. Hindi lamang po, itong mga hari. Ano pa po, sabi diyan, pagmamalasakit at panalangin. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sabing ganon, sa lahat ng pagkakataon. Yung iba nananalangin lang pag may pagkakataon. Pag may pagkakataon. Kasi busy na. O kaya pag nahihirapan, pag hindi na parang hindi na matiis, samantalang ang sabi, manalangin tayong lagi. Yun po yung utos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kung maipahayag ang hiwaga na magandang balita. Ito nyo. Dapat pala, pinagpe-pray nyo talaga rin kami. Kasi yun ang sabi ni Pablo, pag-pray nyo ako para makapangaral ako ng wasto. Uy, may ibon na. Ano pa po, sabi diyan, dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayon nakabinango. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Sabi pong ganon. Lagi niyang binabanggit na si Pablo ay ipanalangin siya kapag siya nangangaral. Na hindi siya makapangaral ng saganang kanya, kundi ang maipangaral niya talaga ay yung ebanghelyo o yung mabuting balita. Ano pa po? Ano sabi diyan? Ito. Ang panalangin ay maaring gawin sa pamamagitan ng ibang wika o tongues. Kaya alam niyo po, importante po talaga na tayo'y makaranas at maranasan natin yung pong bautismo sa banal na Espiritu. Sa mga pagkakataong hindi natin alam kung paano manalangin ng wasto at lapat, inuudyukan ng Kristiyano na manalangin sa Espiritu o sa ibang wika. Kaya mapapansin nyo mga kapatid, sa Biblia may mga turo na manalangin kayo sa Espiritu. Di ba tayo madalas ang panalangin lang natin sa pamamagitan ng ating isip. Kung ano yung nasa isipan natin, yun yung ating pinapanalangin. O kaya naman, gumagawa tayo ng prayer list. Pag nananalangin po tayo, mas maganda, ilista niyo po yung ipapanalangin ninyo. Minsan, di ba, pagka nanalangin tayo, yung kabisado lang nating panalangin, yung ating sinasambit. Pagkatapos na, tapos na. Tapos nahihirapan na tayong manalangin pa ng iba. Ito po, suggestion. Pag tayo po, ay mananalangin, gumawa ka ng prayer list. Maglista ka na maglista. Tapos, tsaka ka manalangin sa Panginoon. Isa-isahin mo ngayon. Panginoon, dinadalangin ko po. Manalangin. Isa-isa. Matatandaan natin. Diba? Pero,
kapag tayo po ay bautismado sa banal na Espiritu, yung manalangin tayo sa Espiritu, yung hindi kaya nating ipanalangin, ay mananalangin tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu ang nananalangin para sa atin. Na hindi kayang sambitin ng ating mga bibig, na hindi natin maisip. Kasi sabi diyan, tinan niyo po yung mga daing ng Espiritu. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Pero ang assumption po natin, mga kapatid, ito pong kausap ni Apostol Pablo ay mga bautismado sa banal na Espiritu. Papaalala ko ulit sa inyo, magkaiba po yung pong ipinanganak tayo sa Espiritu doon sa nabautismuhan tayo sa banal na Espiritu. Kaya dapat po talaga ay ating hinahangad, ninanais. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, i-desire nyo yung mga kaloob na spiritual. Nasain ninyo yung mga kaloob na spiritual. Sabi pong ganon. Lalo na halimbawa mga kapatid, di ba? Etong mabaptize tayo ng banal na Espiritu dahil ang sabi diyan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing o yung nagmois, groanings po. Salitang po yan, Griego. Yung ibig sabihin nitong stenagmois, o yung groanings para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Sabi pong ganun, sa paraang di natin kayang sambitin. So yung banal na Espiritu ang nag-groan. Gaganon, Yung banal na Espiritu, kasi hindi kaya nating sabihin. Hindi natin kayang ipanalangin. Tapos yung lahat, tanda natin, ang nakakaalam lang ng iniisip natin, di ba? Ay ang Diyos, ang Espiritu Santo. Tapos yung hindi natin kayang ipanalangin, ay yung banal na Espiritu, ang mananalangin para sa atin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Kita niyo po, ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, nananalangin yung Espiritu Santo sa pamamagitan po natin, kapag tayo po, ay nananalangin sa Espiritu. Pag sinabing nananalangin sa Espiritu, ito yung panalangin sa iba't ibang wika. Yan po yan. Ang susunod, ito pa, manalangin sa Espiritu. Sinabi na po nga yan ni Apostol Pablo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Yan po yung nagagawa ng bautismado sa banal na Espiritu. Ano pa po? Ayan. Sige, tuloy-tuloy tayo. Kung maganap ito sa kalipunan, ibig sabihin, halimbawa, nagtitipon tayo. Di ba? Sabi diyan, dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Sabing ganon. Halimbawa, nagtitipon tayo, di ba? Tapos may mga nagsasalita sa ibang wika. Nabasikan, nagaganon, tapos nagugulat yung iba. Ano kaya yun? Di ba? Alam po, kaya lagi kong sineshare to sa inyo, pinapaliwanag para maging bukas yung isip natin tungkol po sa kaloob ng banal na Espiritu. Hindi tayo maging ignorante pagdating sa kaloob ng Espiritu Santo. Halimbawa, meron siyang ganon na kaloob, sabi ganyan, dahil dito kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Sabi kong ganon.
Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking panalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung magpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paano makapagsasabi ng amen ang isang taong naroon kung hindi niya naunawaan ang iyong sinasabi? Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi makakatulong sa pag-unlad ng buhay spiritual ng iba. Oo nga naman, ano? Kahit na po ako'y magsalita ng ibang wika dito sa inyo, na hindi nyo naman naunawaan, hindi nyo rin maiintindihan. Paano kayo lalakas, paano kayo titibay? Hindi nyo naman naiintindihan yung sinasabi ko. Kaya nga po yung may mga kaloob naman ng pagsasalita sa ibang wika, kinakailangan ipanalangin na maintindihan niya yon. Kung halimbawa, kaya niyang ipaliwanag yon, i-share niya ngayon doon sa iglesia o sa mga mananampalataya. Kung hindi naman, mabuti pa manalangin na lang siya ng sarilinan. Kung halimbawa, ako'y mananalangin dito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, paano naman kayo makakasagot ng amen? Hindi naman yung nauunawaan. Sabing ganon. Kaya kinakailangan po ginagamit yung kaloob ng Espiritu Santo dun sa tama. Pero hindi dapat pinagbabawal yung pong pagsasalita sa ibang wika. Pero dapat lang gamitin ng tama pagka tayo po ay nagtitipon katulad nito. Mahirap naman na maraming mga halimbawa, na-baptize tayo banal na Espiritu, pag nagtitipon tayo, magsasalita na lang tayo, magsasalita sa ibang wika, tapos yung oras natin, nauubos na lamang doon. Tapos walang nangyayari, hindi naman naiintindihan. Okay lang kung tayo'y sumasamba, tapos sasamba tayo sa Espiritu. Kasi ang sabi po ko dito, sabi diyan, kung ako'y aawit sa pamamagitan ng Espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang pag-iisip sa aking pag-awit. So, pwede pala yun, mga kapatid, aawit sa Espiritu. Pag sumasamba tayo, yung ganun. Tapos, nasa deep worship tayo, yung mga baptized na Holy Spirit, nakakasamba sila sa pamamagitan ng Espiritu. Kumakanta sila sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pamamagitan ng pagsasalita sa ibang wika. Kasi marami pong gamit yung speaking in tongues sa pananalangin, sa pag-awit, sa pagsamba. Yung sumasamba ka sa Espiritu, nananalangin ka sa Espiritu, umaawit ka sa Espiritu. Yun po yung pakinabang nung speaking in tongues. Kaya sabi diyan, sabi diyan, mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay spiritual ng iba. Kaya kung halimbawa meron ng kaloob na ganito, ay hindi ko lang gagawin na magsisisigaw ko dito, magaganyan ako, haba-haba. Tapos ako lang yung nagsasalita, hindi ko naman pinapaliwanag. Kaya mananalangin na lang ako saan? Sa aking sarili. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu. Amen? So, maunawaan po natin yan. Ano ba po, kung maganap ito sa pag-iisa. Ikaw, sabing ganon. Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao. Kita nyo? Kaya yung pagsasalita sa ibang wika, ay natural po yun o normal sa church. Kaya lang, dapat lang gagamitin ng tama, ng maayos. Kung halimbawa, sa aking personal, di ba, nagsasalita ako sa ibang wika, nagtitipon tayo rito, sumasamba tayo dito. Pero ang sabi ng Biblia, hindi siya sa tao nakikipag-usap. Saan? Sa Diyos. Kasi sabi, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng
Espiritu Santo. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Katulad nito, di ba? Yung nagsasalita ako, nang naiintindihan. Siyempre, ang makikinabang nun, tayo, kayo. Di ba? Dahil nauunawaan ninyo. Pero sabi rito, ang sariling pamumuhay espiritual ang pinapaunlad na nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit, ang iglesia ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. So parehas may pakinabang siya, di ba? Yung nagpapahayag, katulad nito, ang nakikinabang yung church. Yung nagsasalita sa ibang wika naman, ang nagbebenepisyo ay yung taong nagsasalita sa ibang wika. Kaya mahalaga din po talaga na tayo'y makaranas ng bautismo sa banal na Espiritu. Dahil bakit? Ang magbebenepisyo nun ay ikaw. Ikaw. Abay, alam niyo po pagka yung nananalangin sa Espiritu, mararamdaman mo talaga na yung banal na Espiritu ay kasama mo. Diba, ang laking nun, yung pag na-experience mo yung ganon, Lord, salamat. Kasama kita. Salamat sa patnubay ng iyong Espiritu, sa mga panalangin ko. Lalo na kung personal. Siyempre, iba yung nararamdaman mo, Kaya lang sa mga hindi naniniwala, sa mga ganito, ay hindi po mararanasan ng mga hindi naniniwala. Doon po sa bautismo sa banal na Espiritu, hindi po yun ma-experience nung hindi naniniwala. Bakit? Hindi naman ibibigay ng Diyos yung hindi mo pinaniniwalaan. Kung hindi ka nananampalataya na totoo yun, hindi yun mangyayari sa iyo. Ba't naman ibibigay ng Diyos kung di ka nananampalataya? Yung iba kasi maraming mga churches na hindi naniniwala. Ay, pastor, yung na yan, obsolete na yan. Noon pa yan. Nung panahon ng mga apostol. Ay, dapat tanggalin na natin itong mga to. Tanggalin na lang natin yung sulat ni Pablo sa Corinto. Bakit sinabi din ng Hebreo na ang Panginoong Yesus, siya yung noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago. Ang ating Panginoon. Ginagawa niya pa rin ngayon yung ginawa niya noon. Dahil pangako niya nga yan yung banal na Espiritu. Yun po yung nagagawa. Ano pa po mga kapatid? Ayan, yung panalangin ay maaring tambalan ng pag-aayuno o fasting kung kinakailangan. Di ba? Kung kinakailangan. Kailangan natin ding fasting. Tayo po kasi, sanay tayo sa feasting. Di ba? Feasting ang alam natin. Pero sabi diyan, merong mga pagkakataong kailangang mag-ayuno o mag-fasting ang nananalangin. Ito ay hindi upang pilitin ng Diyos sa ninanais na katugunan. Yung iba, ganito, nakapag-ayuno. Mag-aayuno ko? Kasi meron akong ipapanalangin. Tapos yung ipapanalangin niya, hindi namang gusto ng Diyos. Pero pinipilit niya, at nag-aayuno pa siya. Pero hindi kalooban ng Panginoon. Ano yun? Pinepuwersa mo ang Diyos? Na ibigay sa iyo yung hindi niya naman kalooban? Gagamitan mo pa ng pag-aayuno? Feeling mo, spiritual ka nun. Kung hindi naman kalooban ng Panginoon. Kaya sabi yan, ito hindi upang pilitin ng Diyos sa ninanais na katugunan. Manapa, ang pag-aayuno ay upang lalo pang maito ng isip at puso sa Diyos at sa panalangin sa ganito, lalong tumataas ang pagkakilala at pananampalataya sa Diyos na dinadalanginan. Hindi naman nagdadagdag ng kapangyarihan yung pag-aayuno.
pero nagpapatibay, nagpapalago sa pananampalataya. Mga kapatid, kaya sabi diyan, yung pangailangan ng pag-aayuno. Tingnan niyo po mga kapatid. Basahin po natin to. 1, 2, 3. Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasing laki lang ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon. At lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit, ang ganong uri ng demonyo ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kita nyo? Kasi yung niyan, tagpo niyan, di ba may dinala sa Panginoon, sa mga alagad na mga bata po yun, para palayasin yung demonyo dahil inaalihan, ay hindi naman mapalayas ng mga alagad. Hindi mapalayas, Kaya ang sabi ng Panginoon, tinanong nila, ba't di po namin mapalayas yung demonyo doon sa matang yan? Sumagot ang Panginoong Yesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo. Diba? Ngayon, sinabi ng Panginoon, para magawa nyo yan, sa huli, ngunit ang ganong uri ng demonyo ay mapapalaya lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ay, meron po talagang ganon. Marami po kami, ilan na po yung nakaranas na po kami ng mga ganyan. Yung mga inaalihan ng demonyo. Merong inaalihan ng demonyo na ang hirap palayasin. Meron namang madali. Yung mahirap, ang sabi po ng ating Panginoong Yesus, kailangan ng panalangin at pag-aayuno. Merong kailangan, merong madali. Kahit sa buhay po natin, di ba? Maaring may pinapanalangin kayo. Ang tagal na. Pa sinasagot ni Lord. Mag-ayuno kayo. Mag-ayuno kayo. Tapos, ipanalangin ninyo sa Diyos. Opo. Minsan, meron tayong mga panalangin na kailangang samahan ng pag-aayuno. Kasi sa pag-aayuno, mga kapatid, mas pinapalapit natin, pinapatibay natin, pinapalakas natin yung ating pananampalataya, lalo na kung tayo'y nananalangin, na sinasamahan natin ng pag-aayuno. Ibig sabihin, talagang yung gusto mong Lord, ibigay mo na sa akin ito. Tapos, dahil napakatagal na, alam mo naman na kalooban din naman ng Diyos yun, pero napakatagal na, parang yung babaeng balo, na pabalik-balik lang. Doon sa hukom. Pero nung kahit napakatagal na, sabi nung masamang hukom at di naniniwala sa Diyos, kahit na ako'y walang takot sa Diyos at wala akong kinatatakutan, bibigay ko nga sa babaeng ito yung kanyang hinihingi. Diba? Ganun po. Kaya kung kinakailangan po natin mag-ayuno, pag tayo may pinapanalangin, gawin po natin. Kung hindi po hanggang ngayon ay binibigay ng Diyos. At kung hindi man ibigay ng Diyos, ay hindi natin alam kung ano pa yung mas magandang plano ng Diyos sa atin. Dahil hindi naman lahat ay talagang tinutugon ng Panginoon. Sinasagot ng Diyos. Kasi meron siyang mas mabuting layunin. Kaya lang, hindi lang natin naiintindihan. Ngayon, kaya wag po tayong manghinawa na manalangin. Amen? Amen?
So, paano ba mag-ayuno? Ayan. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magkunwaring malungkot katulad ng pakitang tao. Hindi rin pala dapat, pag nag-aayuno. Anong sabi? Sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa iba na nag-aayuno sila. Ay, nagmamalaki pa. Papakita niya na mukhang gutom na siya, yung ganon. Lulay-lulay yung kanyang buhok. Nag-aayos. Sabing ganyan, Sa halip, kung mag-aayuno kayo, anong sabi? Mag-ayos kayo ng sarili at maghilamos. Yung parang hindi ka nag-aayuno. Parang wala lang. Upang hindi malaman ng iba na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong amang hindi nakikita. So, personal siya. Ikaw at saka ang Diyos. Tandaan natin, epektibo po yung pag-aayuno. Diba? Kahit yung mga doktor, anong sabi? Mag-fasting ka. Mabuti sa katawan mo yan. Ay ito, hindi lang sa ating katawan, kundi sa ating espiritu. Bakit naman ituturo ng Panginoong Hesus kung walang benepisyo sa atin? Kaya kung kinakailangang mag-ayuno ka. Mag-ayuno tayo. Amen? Amen? Opo, mga kapatid. At ang inyong ama nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang siyang gagantimpala sa inyo. Biro yun. Ang siyang gagantimpala. Sabing ganon, sa atin. Kaya mag-set kayo. Kung gusto nyo, mag-set tayo ng araw, sama-sama tayo. Halimbawa, tayo, ang tawag dito, yung face-to-face. Mag-prayer meeting tayo. Tapos fasting. Oh, sige. Mga kapatid, kailangan po natin. Mananalangin tayo. Marami tayong dapat panalangin. Ang mga women, mag-set kayo, fasting. Yung men, ganun din. Di ba? Yung men. Di ba? Pwede yun. Yung mga youth. Di ba? Naranasan nyo na ba yun? Wala kayong ginawa, kundi magyayaan sa labas eh. Hindi man lang kayo makapag-isip na, mag-fasting naman tayo, sama-sama, di ba? Yung ganun. Tapos mag-pray tayo, no? Kaya lang, mabigat pagka hindi fasting. Tapos niisip nyo na kagad, pagkatapos ng fasting, saan tayo pupunta? Saan tayo kakain? Bali, wala. Di ba? Ano pa po, mga kapatid? Ang pag-aayuno kung ganito ay kasangkapang spiritual upang itunang isipan ng ang damdamin sa Diyos at sa pananalangin. Walang sariling agimat o kapangyarihan sa pag-aayuno. Manapa, pinalalakas nito ang pananampalataya dahil sa pagtutuon ng sarili sa Diyos at hindi sa ibang kaabalahan sa buhay. Tinutuon mo yung sarili mo sa Diyos. So pinapalalim mo yung iyong pananampalataya. Kaya mahalaga po yun sa personal nating buhay. Hindi ito para magmasid ng ibang mga tao, kundi sa Diyos na nakakakita sa puso na nag-aayuno. Hindi ito sukat, ipagmarali, at ipangalandakan. Kasi kung pinagmamalaki natin yun, yung feeling natin, spiritual tayo dahil nag-aayuno ka, yung iba hindi. Bali, wala po yun. Diba? Pero kung sama-sama tayo, pagkakaisahan natin, okay po yun. Ano po? Pero kung personal, huwag mo na ipagmalaki. Sa personal mo na lang yun. Baka Pastor, mag-aayuno po ako ngayon. Ba't pa pinapaalam sa akin? Para malaman ko na spiritual ka kaysa sa akin. Personal po yun eh. Kaya nga diba, pag mag-aayuno kayo, mag-ayos kayo, mag-ilamos kayo, at ang Diyos na nakakakita sa inyo, ang magagantimpala sa ginagawa nyo. Amen? Ganun po. Kung personal. Pero yung
Kung personal, tapos papaalam mo pa kay Sister Lisa, mag-ayoko na ka naman para lumiit ka. Sasabihin mo gano'n. Pinagmamalaki mo pa. Huwag na lang. Pag personal, hindi na kailangan ipaalam. Pero kung halimbawa yung sama-sama, ay siyempre, tayo-tayo po yun, magkakaalaman kung dito. No? Kung sa mga kababaihan, sama-sama, kalalakihan, sama-sama, kabataan. Di ba? Ang ganda po nung ganon. Nananalangin tayo na sama-sama with fasting. Kaya prayer and fasting. Kaya pinapractice din natin mga kapatid na mag-fasting talaga. Huwag puro feasting o fast eating. O pas-pas eating kaya. Mga kapatid, mag-set po tayo. Ano pa mga kapatid? Ayan, lastly po. Last na ba to? Ang panalangin ay maaring mawalang kabuluhan kung hindi naman wasto ang mithiin nito. Minsan walang kwenta yung panalangin pagka hindi wasto. Sabi, kung ang layunin at mithiin ng panalangin ay lihis, hindi ito makabuluhan. Sa halip, ito ay maaari pang maging sanhipan ng kahatulan sa nananalangin. Kasi sabi, may panalangin nagkukunwari lang. Kaya sabi, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Kaya hindi po lahat ng panalangin tinatanggap ng Diyos eh. Bakit? Piruin mo, nananalangin ka na, pwede ka palang magkunwari lang. Halimbawa, yung nananalangin ka, tapos doon sa panalangin mo, gumagamit ka ng mga salitang mga mabulaklak. Na parang gusto mo palabasin, mas magaling akong manalangin kaysa sa inyo. Pala doon, nakatago. Yung iyong motibo. Diba? Yung nananalangin ka, na doon sa panalangin mo ay nagmamalaki ka lang. So, biruin mo yun mga kapatid, nananalangin ka na nga, pero ang tingin mo, spiritual ka, di ba? Pero sa Diyos, hindi pala. Karnal ka. Paano ngayon sasagutin ng Diyos yung mga panalangin kung ganon yung pag-iisip at motibo? Yung nagkukunwari ka lang. Mga kapatid, ano pa? Ano sabi dyan? Panalangin pagmamataas lamang. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo, ang isa na may maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mangangalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kung kinikita. O, kita niyo po yan? Nananalangin po yan. Pero pwede ka rin palang magkasala kahit nananalangin ka. Nananalangin ka ng may mataas. Piruin mo yun. Sasabihin mo, Panginoon, papasalamat po ako. Hindi ako katulad ni Aaron, napakayabang. Pero ikaw mas mayabang pa doon sa panalangin. Parang ganon, di ba? Tapos, alam niyo po yung pinagyayabang niya doon sa panalangin, sabi niya, hindi ako katulad ng iba na magnanakaw. Maaring hindi nga siya nagnanakaw. Pero, hinuhusgahan niya naman yung kanya. Sabi, nagpapasalamat ako, sabing ganyan. Hindi ako, sabing ganon, magnanakaw, mandaraya, o mangangalunya, o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. Magkatabi sila, di ba? Pero tinuturo niya, Lord, salamat po, hindi ako katulad nun.
Tapos, pinagmamalaki niya yung ano? Yung siya ay, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nangangalunya, pinagmamalaki niya, siya yung nag-iikapu, nag-aayuno. Kita nyo? Pag pinagmamalaki yung pag-aayuno, tinatanggap ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo kayo mag-aayuno, personal nyo lang yun. Huwag nyo nasasabihin sa amin, Pastor, mag-aayuno ako. Personal nyo lang yun. Dito nga sa panalangin, di ba, pinagmamalaki niya lahat yung kanyang mga ginagawa at hindi ginagawa. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Yesus, hindi lahat talagang panalangin sinasagot ng Diyos. Agad-agad kinukontra ng Panginoon. Sabi naman ng maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo at hindi man lamang makatingala sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Diba? Tapos yung self-righteous naman, Lord, salamat po, hindi ako katulad nito. Nag-iika po ako, nag-aayuno ako, hindi ako magnanakaw, hindi ako nangangalunya. Pero ito maniningil ng buwis na ito. Diba? Kaya ingat din tayo sa pag-pray. Mabuti pa pag nanalangin tayo, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Kaawaan mo ko, tulungan mo ko. Diba? Mas mabuti pa yung ganun. Yung aminin mo na lahat yung dapat mong aminin. Kaysa naman nagmamalaki ka sa panalangin. Lord, salamat po. Pinagpala mo ko, hindi katulad nung iba. Diba? Pwedeng ganun kahit na pinagpala ka, tapos sasabihin mo, Lord, salamat, pinagpala mo ko. Di katulad nung kapitbahay ko. Diba yung ganun? Danger yun Akala mo lang, spiritual ka. Pero actually, carnal ka pa rin. Sabi dyan, kaya sabi dyan, sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing tinuring na matuwid ng Diyos. Bakit? Bakit siya yung tinuring na matuwid? Nagpakumbaba siya. Kaya sabi dyan, ngunit ang Pariseo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas na kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya yung spiritual na tao, laging mapapakumbaba. Yun yung spiritual. Pero pagka halimbawa, may halong di ba, pagmamataas yung ating mga sinasabi, ingat po tayo. O ano pa po? Ayan, atin pong tiyakin palagi ang layunin ng ating pamamagitan, pananalangin, walang puwang ang pagsasarili at pagyayabang sa panalangin. Tiyaking tama ang puso upang tama rin ang pananalangin. Meron po pala talagang pagyayabang lang sa panalangin. Minsan may mga naririnig akong ganun kung ano-anong mga magagandang mga mga palabok, ng mga salita sa panalangin. Kaya ang kailangan lang po, yung totoo ka doon sa iyong pananalangin. Hindi kailangan magandang mga salita. Alam niyo kung bakit? Kasi alam na ng Diyos yung ating mga ipapanalangin. Alam ng Diyos yun. Hindi niya kailangan na sabihin mo, magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Mananalangin kang ganyan. Di ba? Hindi mo ba ako babatiin? Ako'y nananalangin sa iyo. Kailangan simple lamang po. Pero totoo tayo. Kaya sabi diyan, kung tama ang panalangin, nagagalak ang Diyos na ito ay tugunin, sapagkat ang ating kagalakan sa kanyang tugon ay kagalakan din niya bilang Ama natin.
At ang sabi diyan sa panghuli, mga kapatid, ano po yung mga itinuturong panalangin ng Panginoong Yesus at mga apostol? Una, ang panalangin ay tuwirang pagdulog at paghiling sa ating Amang Diyos na dinadalanginan. Pangalawa, ang panalangin ay maaring pamamagitan din para sa pangailangan ng iba. Pangatlo, ang panalangin ay maaring gawin sa pamamagitan ng wika o tongues. Ang panalangin ay maaring tambalan ng pag-aayuno o yung fasting kung kinakailangan. Ang pananalangin ay maaring mawalang kabuluhan kung hindi naman wasto ang mithiin nito. Sa ating pagtatapos, napakamakapangyarihan po ang gawain ng panalangin. Ang mga totoong nananalangin ay napapalakas sa kanilang pananalig at relasyon sa Diyos. O yun talagang lagi tayo nananalangin. Ibig sabihin lamang, yung tiwala, yung pananalig, kahit ano pa yung ating mga pinagdadaanan, ay nananalangin kang palagi. Hindi ka na-discourage sa buhay. Sabi diyan, nakikilala nila ang Diyos bilang Ama na malalapitan sa bawat pangailangan at kagipitan. Ang dulot ng ganito ay kapanatagan sapagkat alam natin na alam na ng Diyos ang ating hinihiling at gagawin niya kung ano yung matuwid at nararapat para sa atin. Sa ganito, hindi man natin makamtan ang personal na hinihiling, alam natin na gagawin ng Ama ang nararapat at higit na makabubuti sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon sa pribilehiyo ng pananalangin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Nawa po ay meron tayong natutunan tungkol po dito kapag tayo po ay